Time and forgetfulness is the abusers of humanity. Class dismissed. Magandang gabi, bayan. Mula sa bayan ng Tambakan, isang biktima na naman ay hinikilala na sa 12 taong gulang ang sumiwalat ngayong gabi kung saan ang suspect ay hindi pa napapangalanan. Sa ginawa dito, pinaniniwalaan na ang ginawa sa biktima na tinanggalan ng mukha at nangyari ay ginawa rin sa iba pang biktima sa kabilang baryo. Ako nga pala si Maria na nag-uulat para sa baryo ng Tambakan. Muli, tayo ay nanonood ng 25 oras. Sa tuktok ng bundok na hindi lupa kundi basura, sumisiklab ang araw ngunit walang liwanag na dala. Dito sa Payatas, ang hangin ay amoy kalawang at luha at ang mga batay nag-uukay ng pag-asang di kilala. Sa bawat plastik na kumikislap sa puti ay may bangungot na tahimik, mga ngiting na putol ng gutom at gabi, mga matang sanay na sa angin ng dilim. Ang lupa rito ay hindi humihinga, nilalamon na ng dumi ng kasalanan ng sistema at sa ilalim ng tambak ng basura, mga bangkay na humihingi ng katulungan. Ngunit ang tanging sagot ng sistema ay katahimikan. Dito nagsisimula ang kwento, hindi ng bayani, kundi ng mga kaluluwang naiiwan sa tambakan ng lipunan, sa amoy ng pagkabulok, kung saan bawat piraso na naman ay paalala ng mas maliit ang ating mga bilog, hanggat sa wala nang nitirang inosente. Araw-araw na lang. Walis dito, walis doon. Ang kalat naman. Lagi ko naman itong nililimutan. Dito ang baho. Dugo to ah. May patay! Ay, may patay! May patay! May patay! May patay! Doon po! Doon po! May patay! May patay! Magi, magte-trending to. Por favor, Terino Sebastian. Ama namin, gabayan mo yung katawan to. Gabayan mo yung kaluluwa to para hindi malugaw. Gago, may patay. Lola, ba't nanginginig ka? Ano ang iyong nakita? Yung nalinisan kong basura, akala ko basura lang. Pero kamay yung lita. Kamay ng bata. Rosa, totoo ba yung mga sinasabi ng mga tao sa labas na meron daw patay sa may tambakan? Hindi lang patay ka do. Parang pinatay talaga. Yung mukha hindi na makilala. Alos, hindi na makilala. Lola, ay natin nawawalang anak ni Aling Cory. Lola, may kumakatok. Hindi tawag yun silang pagbuksan. Sino po yan? Anong kailangan nila? Mga pulis po ito. Ang gagawin natin? Kaduwag yun silang pagbuksan. Hindi tawag yun pagbuksan. Lola, anong gagawin natin? Pag di nyo kami pinagbuksan, maaari namin kayong sampahan ng kaso. Lola, buksan na lang natin. Wala ka namang ginawang masama. Sige ka do. Pagbuksan niyo na lang.
Magandang gabi po. Kami po ang kapulisan. Ako po si SPO 1 Medura at ang kasama ko naman po si SPO 2 Bermejo. Kayo po ba si Aling Rosa? Opo, ako po si Rosa. Kayo po ba nakakita ng bangkay? Opo, ako nga po yun. Ako po yung nakakita sa bangkay. Magandang gabi, Aling Rosa. Maaari po ba namin kayong maanyayahan sa presinto? Huwag po kayong matakot. Meron lamang kaming onting katanungan. At maaari po namin kayong magamit bilang witness. Base po sa naitalang mga kaso dito sa atin na krimen, sunod-sunod na po ang mga nabibiktima. Kaya sumama na po kayo sa amin. Magandang hapon po. Ako si Inspector Reyes. Kasama ko si Inspector Cornejo. Kami po ay humaharap at may hawak sa kasong ito. At mayroon lamang kaming kaunting katanungan na maaaring patibayin na malinis ang inyong pangalan. At paalala rin lamang po na maaari namin kayong kasuhan kung pawang kasinungalingan lamang ang inyong bibigkasin. Maaari ba naming malaman ang iyong pangalan? Opo, ako po si Rosa Fernandez. Ilang taong ka na at saan ka nakatira? 486 Riverside po, 28 po. Nasaan ka noong mga panahon na iyon? Andun lang po ako sa tambakan, nagwawalas lang po. Ano ang dahilan at bakit ka naroon? Pinag-utusan lang po ako dun. Wala ka bang nakitang posible o kakaiba sa paligid mo? Nung nagwawalas po ako, may naamoy lang po ako ng parang amoy dugo. Tapos, yun lang po. Tapos nakita ko na po yung bangkay. Tapos, Paano mo nawari kung iyon ay isang patay o bangkay kung naamoy mo lamang? Hindi mo ba ito tinapon o tinago lamang? hindi po. Kasi, nung nakita ko po yung dugo, maraming ano na po dito. Maraming dugo na pong nalabas po. Tsaka naamoy ko na po. Tapos may langaw na nakadapos sa kanya. Kaya alam ko na po kung patay ba yun o hindi. Kaya tumakbo po ako para magsabi kung may patay doon. O baka ikaw talaga yon? Hindi po. Malinis po yung konsensya ko. Okay. Kung sa aming mga simpleng katanungan lamang, maraming salamat sa inyong kooperasyon. Ako po ulit si Inspector Reyes, kasama ko si Inspector Cornejo. Sa Salamat susunod po, maaari pa namin kayong gamitin bilang witness sa nangyaring ito. Salamat po. Teka, ilang gabi na di umuwi ng natin ah. Ikaw, dapat lagi mo siyang kasama. Ilang beses ko ba sasabihin sa inyo hanapin yung kapatid mo? Hindi mo binabatay yung kapatid mo! Nahanap ko na. Aling Tori! Aling Tori! Mayroong tagpong bata dun. Kamukha ng anak nyo. Hindi totoo yan! Hindi totoo yan! Hindi totoo yan! Sabihin mo, hindi totoo yan! Saan? Saan mo nakita ka doon? Kumalma ka! Doon! Sa may tambakan ng basura! Kamukha ng anak nyo! Paano ka kakalma ka doon? Anak ko yun! Kumalma ka! Iniimbestigahan naman ng mga kapulisan natin eh! Dory, tumayo ka dyan! Teka! Sabihin na muna! Kailangan natin ang bakit. Magandang umaga mga kabayan. Ngayon tayo nandito muli sa baryo ng Tambakan upang iulat ang mga kaganapan na bumibiktima sa mga binata. So ngayon kasama natin ang dalawang kapulisan na nagbibigay investigasyon sa kung ano na nga bang kalagayan ng sitwasyon ngayon. Inspector, ano na nga bang mabibigay ninyo sa aming detalye ulat dito? Ang kalagayan ngayon sa ating lugar ay ginagawa na po namin ang lahat ng aming makakaya upang malutas ang krimen na nangyayari sa ating kapaligiran. At sa tingin nyo naman po, meron na po ba kayong motibo sa mga kung sino man ang suspect ng mga kabilang dito? Meron na po tayong lead sa mga suspect natin. Mga suspect po natin, kung isipin natin, hindi po malalayo dito sa lugar natin. Bakit? Kasi po, mga binibiktima o nabiktima nila is puro bata. At yung mga batang yon ay tumutuloy dito sa ating kumbento. Sa ngayon po, ayon sa kataas-taasan, hindi pa po kami pwedeng maglakad o maglabas ng mga impormasyon. Yun lang. Sa tingin ninyo, Inspector, bakit ito ginagawa sa mga biktimang lalaki?
Ayon sa pag-iimbestiga namin, so nakita nga namin kung ano ginagawa sa mga biktima. So ang lead namin kung ba't niya ito ginagawa is siguro may trauma siya nung bata siya. So ngayon, nagigiganti siya sa mga bata ngayon kasi naranasan niya yun nung bata. At sa tingin ninyo, Inspector, ano nga bang ginagawa nitong suspect natin sa mga binibiktima niya? Sa aming pakikipag-ugnayan sa Scene of the Crime of Operatives o SOCO, sadyang karumal-dumal ang mga ginawa sa 4 na bata. Meron dito, tinanggalan ng ari at tinatanggalan ng parte ng katawan ng mukha. Kailangan na natin mahalap ang mga pumapatay ng mga bata. Hindi na tama itong mga nangyayari. Kailangan na natin sila mahuli sa lalong madaling panahon. Dapat mahuli ng mga kapulisan yun. Sa pader ng katotohanan, nakadikit ang mga muka, mga mata ng kawalang malay, mga batang nilamon ng dilim ng payatas. Pulang sinulin, nagdurugtong sa kasinungalingan, mula sa larawan, tungo sa pangalan, bawat guhit, bawat tin, sigaw ng tanong, sino ang pumatay at bakit walang nakakakita? Sa ilalim ng ilaw na kumikindat sa usok, naglalakad ang 2 aninong pari, bitbit ang rosaryo, hindi baril, bitbit ang pananali sa ustisyang nakapiring, habang ang syudad ay tahimik na nagbulag-bulagan. Patuloy silang humahagi ng koneksyon, isa-isa na sinulid ng pagdudulot pag-asa, hanggang mabuo ang mukha ng kasalanan. At sa dulo ng investigasyon, hindi ng patay ang natuklasan, kundi ang buhay na unting-unting kinakain ng bulok na sistema ng sensya ng lipunan. Anak ko, bakit ako pinagkulit sa anak ko? Ayan, okay na. Ingatan lagi ang sarili, ha. Salamat po, Dok. Ano mo? Father, kamusta? Ilan ba na nangyayari sa ating bahay to? Para na tayo nilalaro ng demonyo. Hindi ito demonyo, itong tao, makasanayan nila ang makagalimang. Hindi na mga basura ang tingnan natin dito, kundi mga bangkay po. Nararamdaman ko na malapit siya, kilala natin siya. Sa gayon, dapat natin siyang bantayan ng maigi. Father, ito po, suotin niyo. Huwag kayong maging boss.
Hindi na kailangan, wala siyang ako. Ikaw naman lang yung kumunsta lang. Ako si Science. Mare ba ako umupo dito? Father, kung ayain mo ako magdasal, basta ko wala akong dami. Okay. Alam mo ba, Father, kada pagpasok at pag-uwi ko sa eskwela, kada alis at kung pupunta ako dito at dyan, wala akong ibang pinagdarasal sa Diyos kundi tulong, tulong. Tulungan mo ako. At buong akala ko yung nakikinig sa akin. At kada tingin ko sa paligid, nakatingin sila sa akin. Sila? Sinong sila? Lahat sila. Kwentuhan mo na lang ako kung anong pwedeng magkasunod nito, Father. Hindi ko rin alam kung ano mangyayari pagkatapos ko. May awa ang Diyos, mapatawad ka niya. Ako, hindi ko siya mapapatawad. Tulungan kita. Huwag mo akong hawakan! Oh, Alex. Ano bang hinahanap mo? Kailangan ko ng tulong? Ano ba yan? Alex! Father Science, kamusta na nga palang sila? Gumagaling na siya ngayon. Mabuti hindi. Nga pala, may nag-aanap sila. May gusto ko mausap sila. Father, Oh, Emo. Maupo ka. hindi na din po ako magtatagal, Father. Gusto ko lang pong malaman kung si Alex po ba ang pumatay sa mga bata dati. Guro na rin ba si Mr. Guresco dati? Opo, teacher po namin siya dati. May gusto ka bang sabihin sa akin? Mga 8 patpating at kulela sa PE. Pinapatawag po kami after ng class sa gym. Ano pa yung mga nalalaman? Si Clospe, pinapatanggal niya lahat sa amin. Tsaka gagawin niya ang gusto niyang gawin. At si Alex, siya nakaranas ng mga hirap na to. At si Alex din ang paborito ni Diyos. Walang lihim na kayang itago sa langit, kahit gaano pa kabigat sa tuloy lalantad din. Dumating ang araw ng kanyang paghuhukom at sa wakas, justisya'y kumilos, matatag, buong tapang at walang takot. Ngayon, tahimik ang hangin, parang may ngiting tagumpay, dahil kahit gaano katagal, ang totoo, di kailanman makakatakas. Bend your knees and lay on the ground. You're under arrest for the murder killings at Tapayatas, Quezon City. You know Miranda rights. You have the right to remain silent. Anything you say can be used against you in a court of law. You have the right to have an attorney. If you cannot afford an attorney, one will be provided for you. If you decide to answer now without an attorney present, you still have the right to stop answering at any time until you talk to an attorney. Do you understand, sir? I have respect to you. If this is mine, do you wish to speak to me? You. Sa gilid ng bawang daan na tinatahak, may kandilang marahang mauupos. Tahimik, mahina, pero patuloy na lumalaban sa hangin. Katulad ng isang taong pagod na araw-araw ay hinuhusgahan ng mundo. Buhay siya, pero parang wala. Humihinga, pero parang walang nakakita. Dahil sa lipunang ito, pag wala ka ng pera, wala ka ng
liwanag mo, walang magtatanong kung bakit parang wala. Ganon kabilis, parang apoy na pinatay bago pa sumindi mo. Araw-araw, may kandilang namamatay sa katahimikan, mga pusong nilamang ng gutom, mga kaluluwang umiwan ng pag-asa. At minsan, ang kailangan lang naman nila ay hindi awa, hindi limos, kundi pagdamay. Yung mararamdaman nilang may nakikita kahit sa huling sindi ng kanilang liwanag. At kung tuluyang mamatay ang kandila, sana may isa man lang na magdala ng liwanag para sa mga naiwan sa dilim.